Yun, lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ang ngayon ng Huwebes. At ngayon ay December 18, 2025 at oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob pa rin sa oras, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Ping Lacson itinanggi ang Senate Pork, trabahong tamad yan ni Antonio Tino. Todo Balita. DILG inaabangan ang warrant kay Atong Ang. Todo Balita. Eric Yap ikakalabosos sa Baha Scam. Todo Balita. EDSA babakbakin simula sa December 24. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, bagong gusali ng Malacanang National High School, formal na ang binuksan. Todo Balita. At alamin pa natin ang ibang mga awards na tinanggap ng provincial government. Todo Balita. Comelec Mangaldan nagsagawa ng satellite voters registration. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Pilipinas sinungkit Buenamanong ginto sa SEA Games. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang lalabas na ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang ngayong linggo ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na magiging abala ang mga otoridad bago magpasko dahil inaasahan ang pag-aresto kay Ang at sa mahigit 30 iba pa. Dagdag pa niya posible umanong lumabas ang warrant anumang oras. Ayon pa sa DILG Secretary, may very solid umanong ebidensya ang gobyerno laban kay Ang. Itinuturing din daw itong armed and dangerous kaya magiging iba ang paraan ng pag-aresto rito. Si Ang ay iniugnay sa manawawalang sabungero ni Judy Dondon Patidongan, dating Chief of Security sa farm at sa mga sabungan ni Ang. Ayon pa kay Patidongan, patay na umano ang lahat ng nawawalang sabungero at itinapon sa Taal Lake sa Batangas.
Pumalag si House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa patutsada na entertainment personality na si Pokwang kaugnay ng road rage incident na kinasasangkutan ng kapatid nito. We take exception to the remarks made by Ms. Marieta Pokwang Subong in a recent video statement relating to the involvement of her brother Carlos Subong in a road rage incident in Antipolo City, sabi ni Redon. Hindi kayo ang biktima dito. Ang biktima dito ay si Crispin at ang kanyang anak. Ang biktima dito ay mga ordinaryong Pilipinong inaabuso ng mga tulad ni Carlos Subong, dagdag pa nito. Bagamat hindi pinangalanan ni Pokwang kung sino ang mambabatas na kanyang pinatutungkulan, sinabi ni Redon na malinaw na siya ito. Iginit ni Redon na si Carlos Subong at hindi si Pokwang ang dapat namin ng tawad sa publiko kaugnay ng kanyang pananakit sa magkakariton. Kahit ibinenta na ang Prime Water Infrastructure Corporation sa Lucio Group, hindi pa rin ligtas ang kumpanya kung mapapatunayan na may pananagutan sila sa masamang serbisyo sa mga customer o consumer ayon sa Malacanang nitong Miyerkules. Sinabi ito ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro kung hahabulin pa rin ng gobyerno ng Prime Water kahit na ibenta na ito sa Crystal Bridges Holding Corporation ng Lucio Group. Ayon kay Castro, regular na nagsusumiti na report ang Local Water Utilities Administration kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa masamang serbisyo ng Prime Water. Noong Mayo 2024, pinagutos si Pangulong Marcos ang investigasyon sa operasyon ng Prime Water dahil sa tambak na reklamo. Maaring si Benguet Representative Eric Yap ang unang miyembro ng Kamara de Representantes na makukulong dahil sa pagkakasangkot sa flood control scam. Isiniwalat ni Department Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na may nakitang conclusive evidence na nag-uugnay kay Yap sa matransaksyon sa kontrobersyal na kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Ang ebidensyang ito ay posibleng may kinalaman sa kickback scheme. Siya ay kabilang sa 20 mambabatas na posibleng maaresto dahil sa pagkakasangkot sa flood scam. Noong nakarang linggo lamang, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-freeze ng mga ari-arian ni Yap at ang kapatid nitong si CIS Party List Representative Edvic Yap. Gayun din ang mga kumpanyang nauugnay sa kanila ang Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Sa kabuuan, maabot sa 289 bank accounts ay inipit. Kasama na rin ang 22 insurance policies, 3 securities accounts, at 8 air assets ng Skyyard Aviation. Itinanggi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson itong Miyerkules ang mga aligasyon tungkol sa umano'y 17.9 bilyong Senate Pork Barrel Fund sa panukalang budget para sa 2026, bagkus ang pondo ay para patasin ang subsistence allowance ng uniform personnel. Ayon kay Lacson, ang maparatang ni ACT Party List Representative Antonio Tino tungkol sa Senate Pork ay trabahong tamad o kaya'y may mali siya. Noong linggo, iginiit ni Lacson na hindi niya pipirmahan para ratipikahin ang BICAM report sa 2026 budget bill hanggat hindi naitutuwid ang mga probisyon na nagbibigay ng malaking pondo sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIPIF at sa maaring manumalyang farm-to-market roads. Hiniling ng House contingent na palakihin ang budget ng MAIPIF sa 51 billion. Una na sinabi ni Tino na may 17.9 bilyong LGU pork sa version ng Senado ng 2026 General Appropriations Bill o GAB.
magsisimula na ang ipagpapalibang o ang ipinaglibang rehabilitasyon ng EDSA sa December 24, 2025 ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nitong Miyerkules, pinaikli ang rehabilitation sa 8 buwan na timeline para mabawasan ang abala sa mga motorista. Isasagawa ang proyekto sa 2 yugto, kung saan ang unang 4 na buwan ay mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense, habang ang huling 4 na buwan naman ay sa natitirang bahagi ng EDSA. Sa holiday period, magtatagal ng 24 oras ang konstruksyon mula alas 11 ng gabi ng Disyembre hanggang alas 5 ng madaling araw ng January 5 para sa reblocking at asphalt overlay sa busway lanes. Pagkatapos ng holidays o simula Enero 5 hanggang May 31, gagawin ang roadworks tuwing gabi upang mabawasan ang trapiko. Nangangamba ilang milyong consumers sa buong bansa sa pagbenta ng Prime Water Infrastructure Corporation sa Crystal Bridges Holding Corporation ng Lucio Co. Group dahil sa posibleng control sa supply ng tubig na isang mahalagang pampublikong serbisyo. Ay kay Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos, nakakabahala ang transaksyon dahil ang control sa isang critical na public service ay nailipat sa pribadong group sa pamamagitan ng corporate deal na sinagawa sa labas ng publiko at halos walang konsultasyon sa mga consumer o lokal na pamahalaan. Ayon sa kongresista, matagal na reklamo ng publiko ang mahina at putol-putol na supply, marumi at hindi ligtas ang tubig, delayed o kulang na mga improvement sa infrastruktura at patuloy na pagtaas ng singil kahit hindi ramdam ang serbisyo. Sa ating balita sa ibalang dagat, kinumpirma ng Australian Federal Police na isang anyo ng atake na inspirado sa grupong Islamic State ang mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney na kinamatay na 15 katao habang may pagdiriwang ng Hanukkah. Ayon sa mga otoridad, napatay ng pulisya ang mga suspect habang ginagamot pa sa ospital ang anak nito. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na base ito sa nakuha ebidensya mula sa sasakyan ng mag-ama tulad ng mga bandila ng Islamic State at mga pampasabog. May 25 katao pang ginagamot sa mga ospital, 10 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon, kabilang 3 bata. Ang mga nasawi ay may edad na mula 10 hanggang 87. Inihayag din ng pulisya na naglakbay sa Pilipinas ang mag-ama noong nakarang buwan na patuloy pang iniimbestigahan. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Formal nang binuksan ang binabasbasan na kamakailan ang pinakabagong school building ng Malacanang National High School sa San Carlos City. Dumalo sa sinagawang inauguration sa 3rd DC Congresswoman Rachel Arenas kasama ang mga opisyal ng barangay, mga guro at iba pang panauhin. Matatandang noong taong 2022 ay nasunog ang malaking bahagi ng paaralan dahilan upang pansamantalang hindi magamit ng mga mag-aaral ang ilang pasilidad para sa kanilang pag-aaral. Sa kasalukuyan, handa na gamitin ng mga kabataang San Carlinian ang bago at maayos na masilid-aralan na inaasahang magsisilbing pundasyon ng kanilang mas maliwanag na kinabukasan. Samantala, magagamit na ng mga residente ang pinakabagong multipurpose gymnasium sa Barangay Lucob Este sa bayan ng Malasiki, isang bagong tahanan ng mga pangarap at kasiyahan ng buong komunidad. Para sa kabataan, magsisilbi itong lugar ng kanilang paboritong palakasan kung saan huhubugin ang disiplina, lakas ng loob at mga pangarap ayon kay 3rd District Congresswoman Rachel Arenas. Dagdag pa niya na para naman sa barangay, inaasahang magiging sentro ito ng pagtitipon, selebrasyon at mahahalagang
mahalagang okasyon. Sa oras ng sakuna at emergency, magsisilbi rin itong ligtas na evacuation center na handang magbigay ng silong at proteksyon sa bawat residente. Higit pa sa isang gusali, ang bagong gymnasium ay simbolo ng malasakit, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng komunidad ayon kay Congresswoman Rachel Arenas. Kinilalang lalawigan ng Pangasinan sa Regional Awarding Ceremony ng Gawad Kalasag at Special Awards for Excellence in the RRM and Humanitarian Assistance Calendar Year 2025 na pinangunahan ng Office of Civil Defense sa Region 1 nitong December 17, Miyerkules sa Bawang North Central School Sports Complex, Bawang La Union. Sa panguna ni Governor Ramon Gico III, nakamit ng lalawigan ng Pangasinan ang Beyond Compliant o Excellence sa Local DRM Council Office Assessment at Special Award na Best Emergency Response Team sa ilalim ng Advanced Category na siyang tinanggap ni Ginoong Manuel Luis Jr., ang Provincial Administrator bilang kinatawan ni Governor Gico. Kasama ni Yusek Harold Cabreros, Administrator at OCD Executive Director ng NDRMC at OCD1, Regional Director Lawrence Mina. Ipinagkaloob ang pagkilalang ito bilang patunay kung paano patuloy na isinusulong ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang kandaan, pagtugon at katatagan ng mga komunidad sa harap ng mga sakuna. Mayroon ng electric vehicle charging at katatagan ng mga komunidad sa harap ng mga sakuna. Sa kaugnay na balita sa ikatlong sunod na taon, muling iginawad ng Office of the Civil Defense Regional Office 1 sa lokal na pamahalaan ng Pusurubyo ang prestihiyosong parangal na Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance. Ito ay sa pamamagitan ng Regional Awarding Ceremony na ginanap kamakailan sa Bawang La Union. Ang Pusurubyo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ay sumailalim sa isang masusi at komprehensibong pagsusuri kung saan sinukat ang mahalagang indicators na kinabibilangan ng structure, competency, management systems, enabling policies, knowledge management, and advocacy at ang partnership and participation. Tinignan din ang epektibong pagpapatupad ng mga programa, proyekto at mga aktibidad na nakapaloob sa 4 na thematic areas, ang prevention and mitigation, preparedness, response at recovery, and rehabilitation bilang batayan ng kahandaan at kakayahan sa disaster risk reduction and management. Mayroon ng electric vehicle charging stations o EV charging stations sa loob ng Provincial Capital Grounds kasabay ng paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III at ng Adavolt Energy Corporation. Sa ilalim ng kasunduan, 2 level 2 EV charging stations ang ilalagay sa loob ng Capital Grounds bilang suporta sa pagsusulong ng green mobility at sustainable transportation system sa Pangasinan. Bahagi rin ito ng mas malawak na inisyatiba ng pamahalang palalawigan na palawakin ang EV charging infrastructure sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Pinangunahan ni Governor Gico ang MOA signing kasama sina Provincial Administrator Manuel Lim Jr. at Provincial Legal Officer Attorney Baby Rotore at Adavolt Energy Corporation na co-founder at CEO Philip Beltran at co-founder Madonna Beltran at Sales Manager Christine Dumantay. Dabangon naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa SEA Games, gumawa ng kasaysayan ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team matapos na umabante sa gold medal round ng 33rd Southeast Asian Games kahapon sa Thailand. Ito ay matapos walisin ng tambalan ni Sisi Rondina at Bernadette Pons ang dalawahan ni Sunny Villapando at DJ Rodriguez. Ang Vietnam papasok sa finals. Bago ang kanilang finals match ay maghaharap muna ang dalawang koponan na kapwa pumalo sa 4-0 na record para sa elimination round. Sa men's division naman, bigong makakuha ng medalya ang Alas Men team na binubuo ni Roniel Rosales at Rancel Varga at ang pangalawang team na si Ranran Abdilla at James Boytago.
mula sa kanilang 1-2 pagkatalo sa defending champion na Indonesia. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyong tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez. Siya daw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap ng alas 5:22. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ!
oras po natin, ganap ng alas 5:26. At welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagire. At sa ating countdown, hindi pa siya lumalabas. 7 days. Wow! 7 na lang, so 1 week. 7 days na lang mga kaibigan. O nga, At no, long weekend. 18 nga pala ngayon. 25 na. Long weekend na putol kasi may pasok yung 26. Long weekend para sa mga sa mga gustong pumasok. Kasi yung iba diyan, siyempre magbabakasyon na sila. Kung galing sa mga probinsya, okay, galing sa malayo at uuwi sa mga probinsya, damay na nila yung 26. At ganoon din sa sunod na week, yung 2, may pasok na yun. O diba? May clarification na na may pasok yung 26 at saka January 2. Which is dapat lang talaga kasi sa dami nga ng sa dami ng mga diniklarang walang pasok nung nakalipas na mga pagbaha at pagbagyo. Yan, 'di ba yung mga nakalipas na parang tuloy-tuloy yung no classes in all government and public and private schools, kanto marami silang kailangang i-cover up o make up. Maraming dapat na bunuin pero magbabakasyon na rin ang mga sa public schools dahil ang last day in school nila ay 19. Wala nang klase, mga mga Christmas party na. So, kahapon at saka nung isang araw, sunod-sunod na yung mga Christmas party. Pero meron yatang mga nakaschedule ngayong araw. And after that, syempre, magiging tahimik na ang mga paaralan, mga public schools dahil bakasyon na nga. At ang balik nila ay January 1, 2, 3, January 5 ba yun o 6? Ayan. At ngayong araw, 18, marami pa rin, sunod-sunod pa rin, yung mga nagsasagawa ng kanilang mga Christmas parties sa iba't ibang mga opisina, government and private schools. Pero ngayong araw na to dinig ko magbubukas yung isang napakalaking chain store dyan doon sa may Perez Boulevard. Yun yung kanyang soft opening. Kasi nag-ribbon cutting nila. Ay, nag-ribbon cutting na. Kaya pala ilang gabi ko na nakikitang ribbon cutting yun. Ilang gabi ko na nakikitang abalang-abala sa paglilinis. Pero walang customer. Usually, kanya na yung ginagawa nila, di ba? Ribbon cutting and then ibang araw naman yung soft opening para diretso yung pagsaserve. Yan. So, parang mamaya, yung dinig ko lang natural. Pero ito kasi ang yung nakita kasi natin yung post ni Manang Celia Lim, sabi niya bidang saya sa San Fabian. Sabi niya last week, nag-celebrate kami. We celebrated in Alaminos and yesterday the festivities continue here at the opening of Jollibee San Fabian. Ayan. So this milestone is made possible through the hard work and dedication of my children, former Mayor Brian, and former City Councilor Irene Lim Acosta. I am so proud of them for bringing the langhap sarap joy to the people of San Fabian in time for the holiday season. Tamang-tama yung tamang-tama yung timing. Sabi niya, maraming salamat din po Mayor Marilyn Agbayani, Vice Mayor Constante Agbayani, at sa Sangguniang Bayan for embracing us as part of your community. Sana ay magdulot ito ng dagdag na saya sa inyong mga pamilya ngayong Pasko. Tara na sa Jollibee. Yao. Congratulations. At syempre, meron ng iba pang pupuntahan ang mga taga-bayan ng San Fabian at sa mga mas malapit doon. Actually, itong mga ganitong mga negosyo, ito po ay isang mga pagpapakita ng paglago ng isang bayan at isang lungsod. Sign of progress. Kasama na dyan yung kapag nagbukas yung 24 hours na convenience store, pagpapakita ng sabi nila peace and order. Kaya nga kapag pupunta kasi sa lugar, ano meron doon? Yan. Merong Jollibee. Yung mga ganyan binabagit na. Mga kainan. Merong McDo. Yan. Meron yung mga may 7-Eleven. Merong 7-Eleven. Saka kapag meron gano'n na, wow, may 7-Eleven na sila. May mga gano'n Gaya nga noon, nung wala pa, hindi pa nagbukas yung isang bank doon, yung branch ng isang commercial bank.
Pero unang nagbukas yung 7-Eleven, si Mayor Jolly Rizal, meron na rin kami 7-Eleven. At saka yun nga, pag sign na maganda ang peace and order, kasi 'di ba, ang convenience store na mga ito ay 24 hours. So ibig sabihin, wala silang pag-aalangan na magbukas ng kahit gabi hanggang madaling araw na papasukin sila ng masasamang loob. Kaya lang yung Jollibee dito sa yung Perez. Akala ko 24 hours siya. Ano lang pala, sandali lang pala na siya sa gabi. Dati nung alas 7. hindi pa elevated yung kalsada. 24 hours siya. Pero mukhang itong yung pag-transfer nila dito sa bagong lokasyon, mukhang 24 hours yung operation. Kaya siguro nung yung duman nga kami, kasi nga request ko talaga, mag-Jollibee naman kami kasi nagsasawa na ako sa kakakain ng iba't parang namimiss ko rin. Sarado na siya. So sabi ko siguro kasi tapos nakita mo naman doon sa kabila. Abalang-abala naman sa preparation. So siguro abala rin sila sa pagliligpit. Yung para yung kanilang pag-transfer. Pero natin dito, congratulations sa Magic Group and Companies. Magic Group of Companies. Ayan. Sa kanilang food food, anong tawag doon? Basta food, concessionaire. Yung sa food. Mukhang malapit na rin yung Binmaloy. Yes, yun nga yung sabi ni Sir MJ, yung kanilang mga inasalis 38 branches na. Hindi pa nababanggit yan si Jollibee. Meron sila parang 3 yung kanilang food yung section. Sa franchise, nila. Oo, tapos, ito kasi yung may mga lumalabas kasing nalugi na ang mga lim dahil sa politika. Yun, may mga gano'n na kumakalat na balita kasi nga yung problema dun sa Bimalay nagsara. Pero nagsara po dahil inayos lang. Yan, naayos na at soon ay magbubukas na yung Jollibee at saka magkakaroon din siya ng babalik din si Magic doon. At yung dito naman sa street ba yun nandyan? Sa Mora ba? Ano pa rin? Yung dito, sa Mora. Oo, na yung ibinaba na rin kasi ni grocery, inaayos daw. Center point. Inaayos lang nila. So, siyempre, may mga, anong tawag nito? Internal. Nila yan. Kung ano man yung rason. Pero by 2026, sabi niya, asahan ninyo na meron ulit. Yon. Parang, di natin alam kung ano kanilang ginagawang pag-aayos or baka basta sa kanila na yon, sabi niya, pero by 2026, meron ulit. Ayan, makikita niyo po muli yan. Plus, syempre, yung kanilang Victoria's Place. Diyan naman sa Magic Calasiao. Nagbibigay ng destinasyon sa marami kasi meron din yung doon, may Jollibee din doon. Plus, nasa sentro siya. Plus, syempre, ito, pag mga ganyan, nagbibigay din po siya ng employment sa mga kababayan po natin, lalo na doon sa mga doon sa lugar kung saan itinayo yung kanilang yung mga negosyo ng Magic Group of Companies. Kasi 'di ba, ang mga local government units, bago nila aprubahan yung application for business permit. May mga conditions yan. May mga conditions diyan. Unang-una na diyan, if possible, malaking porsyento ng kanilang mga personnel o yung mga magtatrabaho ay mula sa nasabing bayan. Yes, oo. Actually, kapag kaganyan kuminsan halos 100% manggagaling din sa kanilang bayan. Kaya parang gustong-gusto din ng mga LGUs na meron mga ganyan dahil nga nabibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng trabaho para sa kanilang bayan. Bukod pa yun doon sa economic boom na ibibigay nito sa kanilang munisipalidad o sa kanilang bayan. Pero dahil nga papalapit ilang araw na lang ay Pasko na at mas lalong magiging busy ang lahat, ang marami bago mag 23 o 24 yung paalala po ng ating Provincial Director, Pangasinan Police Provincial Office, si Police Colonel Merculio, na magbaon palagi araw-araw ng mahabang pasensya. Kayo man po ay nagmamaneho ng pampubliko at mga pribadong sasakyan, pati kung kayo ay mga pasahero, huwag nyo nang i-stress yung sarili nyo, nakasakay kayo traffic. Yun na yun talaga eh.
mahaba-habang pasensya, lalo na dun sa mga areas na talagang nagkakaroon ng matinding trapiko, hindi lang po dito sa Binmale, yung dati na, dito sa bahagi po ng ng Villasis at saka Rosales sa Carmen. Pag yan, napaka-traffic. At ito nga darating na holiday season, yung ating mga kababayan, bukod sa mga family reunions, so yan, uuwi sila. Kasama na rin dyan yung pagkakataon na pupunta sila sa mga tourist destination, mamamasyal, ang buong pamilya. Kaya, inaasahan ng halos sa lahat ng lugar, lalong-lalo na dyan sa Binmale. Itong Binmale na to. Itong Binmale. Na bansagan na itong mula sa may bansag na siya Traffic capital of Central Pangasinan. Antindi ng Kasi Pero short lang naman din, may area lang na lang ma-traffic siya, so sana gawan ng paraan. Bangsal, doon sa Bangsal area hanggang Manat. Gawan sana ng paraan ng mga otoridad kung paano nila kung paano nila masusolusyonan itong traffic na to. Pag sa Western Pangasinan, ang traffic capital dyan, Labrador at saka Sual. Kasi ang daming humihinto na mga sasakyan, kaliwa at saka kanan, para bumili ng mga isda dyan sa may bahagi ng Labrador, Sual. Pero kapag yung may traffic na dyan, diretso yung traffic dyan hanggang Sual. Kasi pagdating naman ng Alaminos, meron na silang dadaang bypass road. At saka yung iba didiretso na ng Dasul, yung iba sa Mabini, kaya meron ng maiibsa na. Kumbaga parang anong tawag nito? Para ito lang yung daan din. Parang Binmale din. Pag pupunta ka ng Lingayen, yun din lang yung daan mo, yung dadaanan natin na matraffic. Yun din lang. So, ganun din sa Labrador at saka sa Dasul, sa Sual, yung mapapunta na Alaminos, Dasul, Mabini, Agno, at saka Bulinaw, doon din ang daan din lang yan, sa Labrador at saka sa Sual, kaya doon ang mahigpit na traffic. Kaya nga, sabi nga ni Provincial Director, Police Colonel Arbel Merculio, magbaon ng maraming pasensya. Pag sa Eastern naman, kahit noon, ang traffic, nagkakaroon ng matinding trapiko dyan sa may Carmen hanggang bahagi ng Villasis. Approach lang naman ng tulay o kaya dun sa tulay mismo hanggang dun sa tapat ng SM. Yan naman yung traffic area. Pero yun nga, malapit na. Papalapit, hindi lang yung December, malapit nang matapos ang taon. Ayan, ilang tulog na lang. New Year na, pero parang wala ako nababasa o kaya nakikitang mga advisories mula sa DOH kung kailan mag-uumpisa yung kanilang pagtatala ng bilang ng mga nasugatan dahil naman sa mga fireworks. Parang wala pa yon. Pero bagamat, kung wala pa tayong nababasa, wala pa kayong naririnig na mga babala at paalala mula sa DOH, parang the drill naman, taon-taon yan po yung ginagawa ng Department of Health at yung paalala naman mula sa Philippine National Police. Huwag magpuputok, huwag magpaputok na mga baril, paalalahanan, tingnan yung mga anak na huwag silang gumawa ng boga para magpatunog ng malakas. At syempre yung mga tinitignan na to yung merong maiingay na mga tambutso. Baka masampulan kayo. Mahal ang ang penalty nun. Matatandaan po natin yearly yan kapag bago mag New Year, nag-iimbita ang Pangasinan Provincial Police Office para sa distraction ng mga tambutso. Ayan, sigurado niya meron na naman yan naipon ng mga tambutso at yun yung sasagasaan nila ng pison, yung iba. At saka yung mga illegal na paputok o yung mga hindi, yung ipinagbabawal na mga paputok. Ilang taon na rin po mula ng panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasanay na tayo na hindi na gaano magpaputok. Yung tahimik lang yung pagsalubong sa bagong taon. Ito mga nakalipas na taon, parang nasanay na rin hindi na rin ganun
katindi yung mga paputok, kundi doon sa talagang mga mahihilig na lang. Ayun yung namimiss ng mga tao kay former President Rodrigo Duterte dahil yung kanilang inimplement sa Davao City, sa kanilang lungsod, ay nung panahon niya, di ba? He tried to implement it sa buong Pilipinas din. Na halos successful naman. Oo, at appreciated nung una, ang daming krereklamo. Pero na-appreciate naman at nagawa. Kaya naman pala. Kaya naman, di ba, yung dito sa isang barangay, dito sa Dagupan, dahil sa patakaran na at saka utos noon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, hininto nila yung yung sinasabi nilang, ubusin lang namin yung mga naiwan, natirang mga paputok. Pero in fact, bumibili sila. Nag-iipon. Naging nung una yun talaga yung dahilan nila, inuubos na lang nila. Pero nung katagalan na, parang naging tradisyon na o bahagi na yun ng kanilang selebrasyon. Hindi sila nag-uubos, talagang namimili. Para dun sa kanilang pag-celebrate. Ibinalik ba nila yon? Hindi na. Oo, di ba? Hindi na. Di ayos. Di maganda siya. Para hinahanap ko kung anong klase yung mga baril. Yung mga paputok na may naglabas na ang meron na bang bagong pangalan? Ang DOH may nakita na kahapon na yung mga paputok na ipinagbabawal ngayon. Yan, baka may lalabas na bagong pangalan dyan. Baka lalabas dyan yung ano na yung kalaban ng Russia at Ukraine. Ukraine at saka yung iba pang klaseng baka lalabas dyan si Uwan. O kaya goodbye Digong. Di ba nagkaroon na ng goodbye Philippines, goodbye universe, goodbye world? Oo nga, at kung ano-anong mga goodbye yan. Kung ano-anong mga goodbye. Baka mamaya may goodbye BBM na rin dyan. Pero mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:43. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. Time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong
Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras ganap ng alas 5:47. Ayan, malapit na pong mag-alas 6. Pero isa sa mga balita mga kaibigan, ito po ay maganda, ito ay good news. Ayon sa Department of Trade and Industry, inaasahang aabot sa 2 trillion pesos ang maidadagdag ng creative industry sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong taong 2025. Noong 2024, ito ay umabot sa 1.94 trillion pesos ang naidagdag ng creative industry sa pambansang ekonomiya at nakapagbigay ng hanapbuhay sa 7.51 million na mga Pilipino. Para naman sa isang ina sa at kasalukuyang kongresista, si Congresswoman Gina De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, ito ay isang bagay na kanyang ipinagpapasalamat lalo na't ang kanyang anak, si former Congressman Christopher De Venecia ay ang may akda ng PCIDA. Ito po yung tinatawag na Philippine Creative Industries Development Act at nagsisilbing timon upang patuloy na lumago ang mga creative industries ng bansa. Sa ika-4 na distrito ng Pangasinan, kitang-kita ang pag-arangkada ng iba't ibang creative industries gaya ng Tiblong Salt, dyan sa San Fabian, ang patuloy na pagdami ng mga resorts, mga restaurants, mga eco parks, ganyan din ang thriving industry ng rattan at maging ang rubber furnitures. Pero itong rattan, dati pa, nung mga bata pa kami na kami naninirahan pa sa Lawak, ito yung mga industries na madadaanan mo along the highway. Pero may panahon na humina. Pero dahil nga sa pagtutok sa mga ang rattan made of? Rattan mismo, yun na yung ano. Kaya nga, ano ng puno yun? Hindi ko nga alam kung paano nun eh. Paano itsura. Pero ito po yung main na gamit sa paggawa ng iba't ibang kasama na dyan yung furniture, mga display sa loob ng tahanan. Importante kasi na natutukan at bahagi sila ng creative industries. Yes. Na matagal na naglaylo o humina yung industriya na yon, pero unti-unting at bumalik na actually. Kasama na dyan kung lalo na itong panahon ng Christmas, kung makikita nyo po yung pinaglalagyan ng mga giveaways, ito yung mga bag, na ito naman yung iba ay made of buri, yung iba ay made of kawayan, yung mga vine daw yung yung rattan. So ito yung sinasabi po natin, itong mga produkto na to na ginagamit sa pinaglalagyan ng mga giveaways, nagbibigay buhay sa mga maliliit na mga negosyo na traditional naman, pero dahil naman sa pagsulpot ng mga mura pero mga made of plastic at kung ano pang mga bagay na hindi maganda sa environment, medyo naapektuhan, hindi lang medyo naapektuhan ng malaki itong mga industriya na to. Pero kapag binabanggit po natin yung creative industry, ayan, parang kadikit na niyan. Pangalan ni Congressman Taft De Venecia. Pero kayo po ba ay meron ng mga koleksyon ng mga bags? O, di ba? Yung mga bayong, akala mo noon, mga bayong labat. Pero ngayon, magaganda ang design at magandang gamitin, hindi lang yung sa pagpunta ka ng Metro Manila, yung mga sosyal o yung mayayaman, gamit nila mga bayong. Pero noon, bayong labat. Pero at saka ano na yan ngayon parang kumbaga sa parang bayong na ngayon ng pang pa-souvenir. Correct. Parang ganon. Okay, sa Mangaldan naman, nakapagtala ng kabuang 65 application ang COMELEC Mangaldan Office sa nagawang satellite voters registration sa mga barangay ng Nibaliw at Alitayan nitong December 16 at 17 bilang paganda sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan election sa susunod na taon. Talagang tuloy-tuloy na. May mga nagtatanong pa na tutuloy pa ba election? Parang may isang dalaga ba yun? Parang kasi di ba na-postpone na nga? At na nga. Kayo din. Tinatanong na naman kung matutuloy daw bang barangay at SK elections. So, isinagawa ang satellite registration sa barangay ni Baliw
sa pamumuno ni Punong Barangay Alejandro Barroso habang nasabing aktibidad sa Barangay Alitaya ay pinanguna ni ni Kapitan Roberto Frialde Jr. Kabilang sa matinanggap na application ang new registration, reactivation, transfer mula sa presinto patungo sa local transfer mula sa ibang lungsod o bayan, transfer sa loob ng parehong lungsod o bayan, change of name at correction of entries. So magpapatuloy ang satellite registration ng COMELEC mga dan sa iba pang barangay upang mas mailapit ang serbisyo ng mga botante. Tumatanggap sila ng application ang COMELEC mula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. So ngayong araw 18, andyan sila sa Banawang Covered Court Barangay Hall, bukas sa Makayog Barangay Hall at sa 20 sa Lanas Elementary School Covered Court. Sa paalala ng COMELEC, hindi tinatanggap bilang ID ang sedula, barangay ID, barangay certificate, company ID at police clearance. Hindi tinatanggap. Ano na lang? Kasi pag sedula, pwede ka naman kumuha kahit saan kasi. Tapos barangay ID, barangay certificate, company ID, police clearance. Kasi kapag wala kang ID, yun, police clearance kandala. So kapag wala kang ID, malas-malas ka, mahirapan ka anong tawag nito? Magpa-rehistro. Kung kukuha ka ng identification card ng ID, kailangan mo ng ID. Kaya nga, kainis. Proof na ikaw yun. Kailangan mo ng ID. Kaya nga merong mga ibang mga individual, meron silang mga kailangan kunin. So, kailangan ng ID. Ilan lang naman. Hindi rin pwede yung school ID kung minsan. Kung minsan. Pag bata, yan, medyo tatanggapin nila with support ng birth certificate. Pero kung tutusin mo, yung school ID, yun dapat Oo. Kasi siyempre yung mga bata wala namang pag bata ID. Tinatanggap na nila yon. Basta nakalagay yung yung iba yung nakalagay yung birthday. Pero kung wala kayong valid ID, pwede naman kayong kumuha sa postal. Postal ID. Yun na lang kasi pwede rin sa BIR yung teen pero may stricto na ngayon. Pero kung postal, baka hanapan pa kayo ng ID na naman. Alam mo sila ng ID. Para makakuha sila ng ID. Kaya akong kumukuha ng ID para meron akong ID. Hahanapin ako ng valid ID. Ano ba yan? Pero dyan sa bayan po ng Lingayen. Pero taka muna yung sa PSA, yung mga walang ID, hindi pa pwede mag-walk-in sa PSA para makakuha sila na yung, anong tawag na doon? Pambansa ID ang tawag doon. Yung ng PhilSys, National ID. Parang may isang department doon na for application ng PhilSys ID. Yun. Pwede doon para sa mga wala pang ID. Yung speaking about Philippine Statistics Authority Pangasinan, PSA, sa kasalukuyan iba na po yung acting provincial head ng PSA Pangasinan dahil pumanaw nga nung nakaraang buwan si Sir Ed. So, ang acting naman ngayon ay si Sir Ding. Ito yung mga contemporaries ni... Parang kilala ko yan. Ano apelido niya? Yan. Basta si Sir Ding. Mga contemporaries ito pati si Sir Ed, yung kaibigan ko. Matagal nang pumanaw sila ni. Kaya lang si Sir Ding, I think first quarter ng 2026, magre-retire na rin. Ay, ang bilis. Kasi dating opisina niyan, yung sa yan si Sir Ding, nandiyan pa sila nun sa yung... Sa Tambak. NSO pa siya noon. Tambak ba yun? Yung sa sa Barrera. Yan, doon sa Barrera, yung tabing-tabi ng office namin sa DWDW. Pero pinakilala din sa akin nung lamay ni Sir Ed, yung pagani-gani. Papalit ka na susunod kay Sir Ding. So ibig sabihin, yung batch ni nila Lani, patapos na sila sa mga bago na sila lahat. Although yun matagal na rin diyan sa PSA, sabi niya kilala ko po kayo, sabi niyo kaibigan niyo si Atilani. So, pero yun. So punta tayo sa Lingayen mga kaibigan. Ayan, puspusan yung kanilang preparasyon lalo na nitong mga nakaraang araw dahil bukas December 19, bukas na yung beauty pageant Miss Lingayen. Search for Miss Lingayen. Siyempre, isa sa mga punong abala po dyan, si Tourism Officer, si Ma'am May
Veray Rueda. Parang na-miss ko si May. Sila yung nakatutok dyan at sabi nga niya nitong mga nakarang araw talagang dire-diretso yung paghahanda at yung practice technical rehearsal ng etong Search for Miss Lingayen beauty pageant, pero I think yung coronation night gaganapin by next year. First week of January yan naman yung fiesta ng bayan ng Lingayen. Ayan. Good morning kina Nicknock Tolentino, Tristan Wyatt Gulay, Rodel Idades Peralta, Oscar Dolormentes, Napoleon Co, Rafael Acosta Mangalyag, Evelyn Soriano Paragas, Gumarico, Ernesto Musada, si Grace Matro. Ayan, meron siyang merong pabitbit para sa iyo. Maraming salamat. Good morning kay Nanay Dading. Yan, good morning and thank you. Glory Sanchez Maramba, si Taurus Ama, si Jefford Sandoval, Vladimir Isidro Gloria Gorospe, Romeo Marinas at Randy Manawis. At syempre si Mama Ta and Tropa. Magandang Yes. umaga sa inyo at kay DC Vian at kay Achikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubeng. At lalo-lalo na kay Dr. Mila Carino de Vera. Nakabalik na Mila yata. de Vera Carino at sa kanyang mga staff. Magandang umaga po sa inyo. Yung listahan nyo na di nyo maalala kahapon, meron na? Si Dr. Mila. Dr. Mila de Vera Carino at syempre si Nino at saka si Marie dyan naman sa Lingayen. At syempre si Kuya Benji Tan. Ayan. Benji at yung mga officers and members naman ng Tondaligan Blue Beach Consumer Cooperative. Kagabi naman ginanap yung Christmas party. Yes. Nakapunta ka? Oo, pumunta ako. Bigla ako naging MC. Si Madam Dina Ferreira, good morning. Ma'am Dina, good morning. Madam Roske, good morning. Yes, sabi niya, naaburido lahat ng kinig. Ako ni nabibila, uy, singulara na sumpal kanto. Si Councilor Dada Reyna, good morning. Ayan. Councilor, good morning sa yung napaka generous na puso. Maraming salamat mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Oo, hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago at hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa mga Dagupenyo. Yes, And muli, congratulations sa aking pamangkin. Nakauwi siya ng sandaling-sandali lang. Ayan, si John Matthew Manantan. Akala ko 23 lang siya. 27 na pala. Talaga. And congratulations din sa Inner Wheel Club of the Philippines Incorporated, District 679, dumating kahapon si National President Mini. Yan. At yun nga yung meron ulit 10 bata na bakunahan ng libre at saka yung pap smear na libre. At kahapon yung mga talk kahapon parang marami na naman akong natutunan tungkol nga dito sa cervical cancer. Cervical cancer, na kung bakit nila ito isinusulong dahil ito yung cancer na treatable at pwedeng maiwasan. Yan, itong cancer nito. Kaya ito yung talagang advocacy ng Inner Wheel para nga mabawasan yung cancer, cervical cancer na maaring magdulot sa mga kababaihan na pwede naman siyang magamot at maiwasan, ma-prevent. At syempre nakatutok din dyan si former National President, si Dr. Nene Villaflor. Hindi lang sa cervical cancer, sa breast cancer, at yung mga concerns, mga sakit na tumatama sa mga kababaihan. Sa kahapon ay speaker si Dr. Beta Fe at saka siyempre si Dr. Mary Yuchong Chan. Yan. Yung ilang mga kababaihan doon sa bandang likuran, yung mga participants kahapon, nag-uusap-usap sila. Ang bilis, sabi nila, ang bilis ng procedure. Kasi marami sila, sabi niya, iba sila ngayon, sabi niya. Tapos, makikita ka agad yung result niya. Yung mga usap-usapan nila. Ikaw tapos na, nagtuturan siya. Susunod ako doon, sabi naman. Kasi by 5. So, ang bilis. Kasi yung last na screening na last year, parang 1-2 lang. Ito, sabay-sabay na ang bilis lang talaga. Kaya nga pag mabilis yung at saka meron yata, marami palang procedure na pwedeng gamitin, at yung isang procedure na yon yung ginamit nila
VIA. Hindi ko alam kung ano na yung acronym na yon. Pero mga kaibigan, wala po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus.